we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon, Mindanao. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Live gika dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Jess Stone humami live gikan dinhi sa GMA General Santos Station. Naglandfall ang bagyong kabayan sa Manay, Davao Oriental kaganinang buntag. Atong saro ng detalye pinaagi ni Argil Relator live. Argil. Sara, gilayang ipabakwit ang mga apektadong residente sa pagbaha sa Manay, Davao Oriental kung asa naglandfall kinihang buntag si Bagyong Kabayan. Samtang din sa Davao City kung asay pailawom kita sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1, nakasinati lamang ang syudad og hinay nga mga pag-ulan ingon man marag umong kalangitan. Makita ang paghaguro sa dahong tubig sa sapa sa sitio Hagimit, Barangay Central, Manay, Davao Oriental, Lunas sa buntag. Epekto sa daot nga panahon nga dala sa Bagyong Kabayan. Gilayo naglusad og rescue operation ang mga sakop sa BFP Davao Oriental sa sitio Libtong, diyang niabot na og hapit tuhod ang level sa tubig baha sa residential areas. Gipangbaba sa mga bumbero ang mga senior citizen aron makagawas sa ilang mga balay. Sumala sa pag-asa, naglandfall ang Tropical Cyclone Kabayan kaganihang alas 9:30 sa buntag sa Barangay Concepcion, Manay, Davao Oriental. Sa Davao City, nagipailawom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Marag-umon ang kalangitan og nakasinati og panalagsang pagpanaligsik ngadto na sa hinay nga pag-ulan ang syudad sa tibuok adlaw. Busa, nangandam na ang mga barangay nga sagad makasinati og pagbaha, labi na ang Barangay Talomo proper. Ang BDRRMC nato ready na sila dayon nya katong mga areas nga bahaonon gipa-prepositionan na nato tuog mga kanang magluto o kinahanglan tang magpalugaw og ato ang mga volunteers, so andam na sila daan. Andam na sab ang evacuation center o galing dunay pabakwiton labi na sa Mangkal area. Ninawagan sab ang otoridad nga gilayong utuman o galing dunay mando sa pagbakwit. Kung makadungog ang ato ang mga silingan nga og atong mga amigo nga mo tuyok na ng barangay warning system, unya mo tingog na ng warning system. Tuo lang yun, palihog lang kay para dili na pod maipit atong mga rescuer nga adtuon pa mo sa inyohang lugar. Nagpabilin nga kalma ang kadagatan ug kasapaan sa syudad apan sumala sa Davao CDRMO magpabiling andam sanglit posible ang pagbaha o galing kusog ang ulan sa upland areas nga epekto sa bagyo nga anaa pa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Ang isang tributary natin dito sa Davao City is manggagaling ng Bukidnon, itong si Davao River. So yun po ang aming isang focus ngayon namin monitor. Kasi may mga pag-uulan doon sa ibabaw ng Davao River. Kansilado na ang biyahe sa tanang mga pampasaherong lansya, patabok sa Samal Island ug paglawig sa gagmayng sakayang pandagat. Sara, sa latest bulletin nga gipagula sa DOST Pag-asa karong alas 5 sa hapon ni hinay na ang bagyo o gikonsidera na kining low pressure area nga naa karon sa vicinity sa ipasugong Bukidnon. Hinuon dunay gipagula ang red rainfall warning signal o emergency alert ang NDRMC kung asa anaa sa maong warning ang Davao del Norte, Davao de Oro ug Davao Oriental. Busa lauman gihapon ang kusog nga pag-ulan nga posibleng mo resulta sa mga pagbaha ug landslide. Sara. Okay, daghang salamat ug amping Argil Relator. Nasinati sab ang kusog nga hangin ug ulan sa Surigao del Sur sukad kaganina buntag nga epekto sa bagyong Kabayan. Saruntang dugang detalye sa live report ni Kent Abrigana nga manukad sa Tandag City sa Surigao del Sur. Kent?
Sara, tungod sa epekto sa Tropical Storm Kabayan, suspendido ang trabaho sa pipila ka mga pribado o pangpublikong opisina sa Surigao del Sur. Samtang pipila usab ka mga magbanay sa managlaing lugar sa Surigao del Sur ang gipamakwit tungod sa epekto sa bagyo. Kusog nga hangin inubanan sa ulan ang nasirati karon sa dakong bahin sa Mindanao tungod sa Tropical Storm Kabayan. Sa Inatuan, Surigao del Sur, dakong balon inubanan sa daw nagsayaw nga mga kahoy ug kusog nga ulan ang nasinati sayo pa lang sa bundag. Busa, nagabiso na ang Surigao del Sur Provincial Office nga suspendido na ang trabaho sa pribado ug pangpubliko nga opisina. Gani una pa nasinati ang epekto sa Tropical Storm Kabayan. Bibakwit na ang mga namuyo doon sa coastal area aron makalikay sa posible nga kadaot. Gani, para kang Dominador ug Mary Jane, dakong kalbaryo para kanilang epekto sa bagyo. Ilabi pa nga wala pa sila nakabarog sa danyos o gahadlok nga dala sa nasinati nga linog. Ang gusto lang namo sir is matagaan may kining mga supply sir like medicines kit, then water, especially water sir kay walay gyud among makuan sir na water. Kay ngo nila na anapod mo abot na dakog linog. Tapos karon na anapod bagyo na di masabot lagi sir, yung pa nila unsa na ni hinatuan. Apan doon ay uban nga nagtinir na lang sa ilang balay o wala na may bakwit. Ang mananagat nga si Boyet, gipaniguro nga luwas sa kadaot ang iyang bangka. Bantayan po lagi namo ning kuan gini nga mong mga balay ba. Kay basin napoy maglungka pod. Gani luyo sa kadaot sa panahon. Nagsimbang gabi gihapon ang ubang churchgoers. Ay nga unta dili protektahan unta nga atong lungsod sa kalamidad. Unta ipahilayo sa Ginoo. Dili ta mawadan og paglaom, mas dapat mo grow atong faith pagsalig sa Ginoo. Sa Lianga, Surigao del Sur, pipila ka kabalayan ang gibaha tungod sa kusog nga ulan. Bisan mga pananom nga daot usab tungod sa baha. Busa, kapin 200 ka magbanay sa Barangay Payasa ang gibakwit. Pagka 5 o'clock in the morning, kay nilinaw naman ang panahon, akong with the permission of the municipal executive, okay man sila og ang sa disaster, ako silang gialaw pagpauli, pero pagka 6:30, ibalik na po kadaot ang tempo. Manang namalik na po dire sa evacuation center. Ang amahan nga si Jeffrey, gipangkasya na lang sa iyang tricycle ang mga gamit nga pwede pa niya masalbar. Ikarga na mo sir kay dito sa mo perti naman ako ang baha gud sa mo. Kanya among mga gamit na mo na lang gidala diri ang among makaya namong madala pero ang uban namong mga gamit para sa mong balay. Nagkalisod usab ang 63 anyos nga si Lola Bernandinta, human misaka hangtod tuhod ang katasun sa tubig. Yung permanente lang kalinog, kabagyo, baha. Dapat garudik na. Sara sa karon nagpadayon gihapon ang kusog nga hangin inubanan sa kusog nga ulan. Busa pay mangno sa pag-asa sa publiko ilabi na sa mga nagpuyo dool sa mga low-lying areas nga mag-igmat gayud sa posibleng nga landslide o flash flood. Sara. Okay, daghang salamat ug amping sa Muniha, Kent Abrigana. Nasinati sab sa Cagayan de Oro City ang ulan nga hatod sa bagyong Kabayan. Busa todo ang pagpangandam sa lokal nga kagamhanan aron malikay sa risgo ang katawhan sa syudad, labi na katong mga anaa sa low-lying areas. Ani ang report. Gipasalig karon sa Cagayan de Oro City LGU nga andam na ang lokal nga kagamhanan sa bisan unsang epekto ni bagyong Kabayan sa syudad. Kini labi na nga giila ang Cagayan de Oro City nga catch basin sa mga dagkong water bodies gikan sa probinsya sa Bukidnon. Usa sa mga ginamonitor ang sitwasyon sa Cagayan de Oro River nga ana sa sentrong bahin sa syudad ug ang mga gagmayng suba sa syudad. Sigon ni Mayor Rolando Uy, iyan ang gimanduan ang City Disaster Risk Reduction Management Department nga magplastar na og rescue teams ug mga ekipo ug galing adunay mga evacuation nga pagahimuon. Pangandaman gyud nga ang kining maong bagyo nga moabot nga maapektuhan ang atong dakbayan o ang Region 10. So giandam na tanan. So ready na tanan. Adlong Domingo, daan na matud pa nagpahigayon og pre-disaster risk reduction management meeting ang LGU aron masuta ang mga laka nga angayang himuon. Nakigkoordinar na sab kuno sila sa mga barangay. During sa among discussion, i-advise na ako ang mga barangay nga kung in kaso man gani nga makita nato nga nay possible nga flooding katong mga vulnerable sector,
kay nin sila gahe jud kuno kayo. Kung sige lang, importante inyong makuha katong mga PWDs, mga buros, katong mga senior citizen diha nga maong area. Pasado alas 12 sa udto karong higayuna dinhi sa Cagayan de Oro City, madag-umon ang panahon ug gani nakasinati na og pag-ulan nga hatod ni bagyong Kabayan. Busa ang pahimangno sa atong otoridad ngadto sa mga residente, hilabi na katong mga nagpuyo sa low-lying areas nga dili magmakuli sa paghikling, hilabi na kung mukusog pa ang pag-ulan. Gidugang sab sa mayor nga sa higayon nga adunay paghikling nga mahitabo, nakaplastar na sab ang mga personahe sa City Social Welfare and Development Department para sa paspas nga pagtabang. Kanunay ready na, wala ni problema na kay mauna kanunay ang akong hangyo sa akong mga kauban. Bisan pag wala ko dinhi pra atong nahitabo sa barangay gusa, naa na dayon ang atong CSWD nga mutubag. Gani mismo usab magsunod dayon ang akong pagtawag pagpahinumdom. Samtang gideklara na sab ni Mayor Uy pinaagi sa Executive Order number 420-2023 ang pagkansela sa klase sa mga ana sa preschool level sa syudad tungod sa epekto ni bagyong Kabayan. Kini pinasikad sab sa signal number 1 nga gitaas sa pag-asa sa syudad gawas sa mga preschool, tanang level sa grade school, high school ug college level padayon ang klase. Samtang business as usual sab ang trabaho sa lokal nga kagamhanan. Kauban si Roland Cañas sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Karong hapon lang mga kapuso, mihinay na ug usa na lamang ka low pressure area ang bagyong Kabayan. Ang maong LPA nga kanhi bagyong Kabayan ulahing namatikdan sa Kabanglasan, Bukidnon. Apan gawa sa maong LPA padayon sab nga magpaulan sa ubang parte sa nasud ang shear line ug amihan. Base sa rainfall forecast sa Metro Weather, ulanon gihapon ang halos tibok Mindanao. Lakip na dinhi ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, Barm ug Soc Sargent. Heavy to intense rains ang posibleng masinati mao nga magbantay kanunay sa posibleng pagbaha o landslide. Ginidano na karon sa Coast Guard District Southern Mindanao ang mga pananagat sa pagpadagat sa mga lugar nga apektado sa bagyong Kabayan. Ani ang report. Naka-alerto karon ang Coast Guard District Southern Mindanao gumikan sa bagyong Kabayan. Bisan pa man og dili direktang apektado ang rehiyon sa maong bagyo. Subay niini naka-alerto na ang land-based ug sea-based quick reaction team. Naka-standby na sab ang ilang mga floating asset. We have 5 teams of quick reaction teams and 4 teams of deployable response group. In any case po na mag-strike po itong Typhoon Kabayan within our area of responsibility. Sa karon hugot nga gipahimangnuan sa Coast Guard District Southern Mindanao ang mga mananagat sa General Santos City ug Sarangani Province nga dili una managat sa kadagatan nga sakop sa Davao City ug ubang lugar sa Mindanao nga posibleng apektado sa paghapak sa bagyong Kabayan alang sa ilang seguridad. We advise that all watercrafts and vessels, especially our fisher folks, flying within the waters of Davao City, since doon po monitored yung bagyo, we advise them not to venture on these specific waters for their safety. Hinuon mamahimog gyapon sila makapanagat sulod sa ilang AOR. Sa karon balay suspension sa biyahe sa mga sakinang pandagat gikan Balot Island ug vice versa. Apan nagabiso ang Coast Guard nga mahimong mausab ang ilang direktiba depende sa mamahimong sitwasyon sa panahon. Nanawagan sab sila sa publiko labi na mga namuyo sa coastal areas, mga bahaunon nga mga lugar ug landslide prone nga mag-igmat ug mahimong alerto sa kanunay. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ang patay sa duha ka managlahing dagkong sunog sa Davao City kaganinang buntag. Ani ang report ni Argil Relator. Gilamoy sa dakong kalayo ang factory og plastic ug foam sa barangay Tibungko, Davao City, alas 8 Lunes sa buntag.
Subo palandungon nga usa ka 19 anyos nga trabahante nga nailhang si Jeffrey Segovia ang namatay. Human na trap sulod sa maong factory, diyang niulbo ang sunog. Ongoing sila sir sa ilang trabaho po and hindi po siya na individual nag-fire sila ng stock na foam kasi yung factory na involved ay manufacturing po ng mga mattresses and foam sir. So namin siya dito sa likod na portion, nag-fire sila sa katong mga foam sila sir, tapos pag tungkol sa kalayo, kalit gid ni Kuya sir, nagigid na siya o pagawas. Highly combustible matud pa ang mga naasulod sa factory. Hinungdang dali nga mekanit ang kalayo. Isang injured sir na individual na nasa second degree burn sa iyang left behind sa naong sir. So pauban niya siya ang kung namatay sir nga nag-file og foam dito sa likod na bahay for likod na portion. Pinaspasay ang pag-abot sa fire trucks aron respondihan ang dakong sunog sa Masaya, Barangay Vicente Duterte, Agdao District, Davao City, alas 9 Lunes sa buntag. Pag-abot sa lugar, daghang kabalayan na ang gilamoy sa kalayo, sanglit dikit-dikit ang mga balay o gama kini sa light materials. Sa kapaspas sa pagkanit sa kalayo, nitabok na kini sa kabalayan nga sakop na sa Barangay Leon Garcia. Nagtinabangay na ang kabombirohan sa pagpasirit og tubig ug nagbayanihan sab ang mga residente sa pagsabling og tubig gikan sa dagat. Ako na nga so, tapos ang kalayo ni Dako na, dali ra kayo ni Dako ang kalayo, sir. Likod sa balay sa mong silingan, nag-ula sa muaba. Parayon pa ang investigasyon sa BFP sa hinungdan sa duha ka magkasunod nga dagkong sunog sa syudad ug aron masuta sab ang danyos. Kauban si Mel Culminares sa kamera. Ako si Orgil Relator para sa One Mindanao. Gidagsa sa mga debotong Katoliko ang mga simbahan sa managlahing lugar sa Mindanao atol sa pagsugod sa Misa de Gallo ni adtong Sabado. Ano ang report ni Efren Mama? Sa Our Lady of Peace and Good Voyage Parish sa General Santos City, napuno sa mga debotong Katoliko ang simbahan sa unang adlaw sa Misa de Gallo, busa ang uban sa gawa sa simbahan na lang ni plastar. Bantay sarado sab sa kapulisan ang simbahan kung asa ginapatuman ang one entry, one exit policy. Human sa misa, gisugat sa og Christmas caroling ang mga Katoliko sa gawa sa simbahan. Duna say libreng sopas og tinapay. Sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception sa La Purisima Street, Zamboanga City, alas 3 sa kadlawon nagsugod ang unang misa. Giampuan sab ang mga batanong misalmon sa National Youth Day niadtong Sabado sab, sumala sa Second Plenary Council of the Philippines. Sa Fort Pilar Shrine sa Barangay Rio Hondo, human sa misa, nanaygon sab ang grupo sa kababayenan sa maong simbahan. Nagdagkot sab og kandila ang ubang deboto sa shrine sa ilang mga pag-ampo. Ako hiyampo sa Ginoo, hatadan ko kapis kay sa lawas ug ang ako mga anak na tanan. Midagsa sab ang mga debotong Katoliko sa St. Augustine Metropolitan Cathedral. Sa homily o mensahe ni Archbishop Jose Cabantan Jr. sa Archdiocese of Cagayan de Oro, gihimug-ata niini ang importansya sa pagmahal sa isig katawo. Doon natin mga isuon nga kapulisan nagtabang nato, bisan ang ilang presensya makahatag o gitawag nato deterrence ba, no? Malikayan itong panghitabo sa Marawi. Apan usagid sa atong tumong sa atong mga pag-ampo karon nga kalinaw yun, no? Gipatuman sab sa kapulisan ang one entrance, one exit policy sa maong simbahan. Sa Our Lady of Lourdes Parish sa Bangkal, Davao City, nahimo sab nga malinawon ang unang adlaw sa Misa de Gallo. Pagkahuman sa misa, gidagsa sab sa katawhan ang mga baligya nga kakanin sa gawa sa simbahan nga lakip na sa tradisyon matag Misa de Gallo. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Ana-ana karon sa ilang panimalay sa South Cotabato ang upat ka magbanay nga namatay sa disgrasya sa Hamtik Antique. Nakauli na sa ilang panimalay sa South Cotabato ang upat sa 5 ka miyembro sa banay nga namatay sa naitabong disgrasya asa nahulog sa pangpang ang ilang gisakyan nga bus sa Hamtik Antique niadtong December 5. Nakauli na ang patayng lawas ni Federica Singh og Zyron Alcala niadtong Sabado.
Adlong Domingo nakauli ang patayng lawas ni Jesse Havillana o Fretzy Havillana. Gipahigayon ng haya supat ka mga biktima sa panimalay sa ilang banay sa Tampakan South, Cotabato. Samtang giuli sa Iloilo ang biktima nga si Jomari Alcala asa nakapuyo ang uban paniining banay. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mag-inahan og usa ka minor de edad nga lalaki ang patay. Human na lumos samtang nangaligo sa dagat sa Upol, Misamis Oriental. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa video nga gi-upload sa usa ka netizen, makita ang duha ka mga individual nga ginasulayan og revive sa mga rescue volunteers sa sitio Landless, Barangay Igpit, Upol, Misamis Oriental. Pasado alas 8 sa buntag adlong Domingo, ang duha ka mga biktima magbanay diay nga sila Nika Delante, 20 anyos, ug ang iyang inahan nga si Charlene Delante, 45 anyos. Sumala sa Upol PNP nga gikan matud pa sa Duminorog, Talakag, Bukidnon ang magbanay ug mianha lang sa Upol aron mangaligo og dagat. Ang anak unang nakita kani si Nika Delante, 20 anyos. O ang iyang inahan kani si Charlene Delante, 45 anyos sa panuigon. Na una ni silang nakita unya gitabang ni diha sa mga rescuers gyapon din ha. Pero ang kani isa gidala dito sa hospital pero di na arrival na siya. While ang inahan kani si Charlene Delante diri sa Upol Health Center gitabang gyapon dito pero nakabsan gyapon sa kinabuhi. Dugang sa kapulisan nga aduna pa kunoy kuyog nga usa ka minor de edad ang mga biktima. Diin na missing sab ni adtong tungura. Busa dali nga nagpahigayon og search and rescue operation ang mga personay sa Philippine Coast Guard, Maritime Police ug MDRRMO Upol. Pasado alas 12 na sa udto, diyang nakita na patayng lawas sa 15 anyos nga batang lalaki. Kinsa silingan lang sab sa duha ka mga biktima. Na kita naman lang daw ni sa mga kuan dito, maligay gisda na naglutaw nga tao dito sa seashore na di. Sumoto nga gi kuan nila ni ang bana ulay pod yan nakahibalo ang bana so pagtan-aw nang iyahan dayong pamilya mo na may biktima. Silingan ra daw ni nila ni kuyog ra ni sa ilaha. Sa karon ginadili una ang pagpangaligo sa kadagatan sa Upol, Misamis Oriental. Subay na sab sa executive order nga gipagula ni Mayor J. Francis Bago aron nga malikayan ang susamang insidente. Ilabi pa nga adunay ginabantayan nga bagyo. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Nagpahibagno ang BFAR Region 9 sa mga residente nga namuyo sa palibot sa Dumangkilias Bay sa Zamboanga del Sur. Galikayan una ang pagkaon ng shellfish, sanglit nalakip ang maong lugar nga adunay toxic red tide. Sa gipahigang pagkolekta og pagpangolekta og pagtesting sa mga samples sa mga shellfish sa nasod sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BFAR. Nagpositibo sa paralytic shellfish poison o toxic red tide ang Dumangkilias Bay sa Zamboanga del Sur. Matod sa BFAR nga ang mga lugar nga nakasinati og red tide dili kuno luwas alang sa katawhan ang pagkaon og bisan unsang klase sa shellfish o alamang. Posible kunong makasinati og mga hilanat, pantal sa lawas, lakip, respiratory arrest ang makakaon niini. Apan matod sa BFAR nga ang pagkaon sa isda, pusit, pasayan o galibango, luwas kunong kaunon apan gikinahanglan nga presko kini unya gihugasan, gitanggalan og mga hasang og tinae una lutuon. Ang Dumangkilias Bay usa lang sa mga lugar sa Mindanao nga nagpositibo sa red tide. Ubos sa gipagulang shellfish bulletin number 28 sa BFAR karong tuiga. Usa ka lalaki ang patay human gitigbas sa mga sospek nga magsuon nga silingan sa biktima sa Lamitan City sa Basilan. Nagbuyod na sa kilid sa kalsada ang usa ka lalaki nga nailhang si Tata Sali human kini gitigbas patay sa Barangay Balas, Lamitan City. Sa inisyal nga investigasyon sa Lamitan Police, nasayran nga samtang naglakaw ang biktima kalit kini gitigbas sa liog ug bukton nga may resulta sa iyang kamatayon. Ang sospek ang magsuon nga ilang sila si Alvin ug Baraktani nga pulos residente sa mga lugar. Sa karon ginasuta pa sa kapulisan ang motibo sa krimen, samtang ginapangita na nila ang maong mga suspetsado nga misibat human sa krimen. Nasukit sa San Beda Red Lions ang kampyonato sa NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament. Humani inigipildi ang Mapua Cardinals sa Best of 3 Finals. Paint the Red
The Town Red. Walay kasudlan ang kalipay sa San Beda Red Lions, human sila giilang new heroes of the game. Sa NCAA Season 99 Men's Basketball Finals, ug mauli ang ika-23 nga kadaugan sa ilang tulunghaan, human gipildi ang kontra nga Mapua Cardinals. Sa bakbakan kagahapon sa Mendiola ug Intramuros, nahimong big scorers. Sila si Jacob Cortez ug Nigel Gonzalez. Gilasab nga NCAA Season 99 Finals Most Valuable Player kon MVP si James Payosing sa San Beda Red Lions. Kinsa nakatala og average nga 9.7 points per game ug 12 rebounds per game sa final series. Giatagan sa og trophy ang Mapua Cardinals isip first runner-up sa NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament. Gawas sa San Beda ug Mapua Community, present sab sa Araneta kagahapon si Senior Vice President sa GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Kauban ang Management Committee officials sa 10-member school sa NCAA. Mga kapuso, atong atangan ang NCAA Season 100 sa musunod nga tuig, dinilang gihapon sa GMA Network. Mga kapuso, 7 days na lang, Pasko na! Mao kadto ang mga ulayng balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kinig makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang mga official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa itong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa itong mga kapuso abroad para lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.